dahil marami ang nagre-request ng more content about the Bible. May pag-uusapan tayong napakahalagang verse sa Book of Isaiah. Ito yung verse na sa unang basa mo, mamimisinterpret mo talaga ng sobra. Dahil na-misinterpret ko rin ito noong una, mali ang una kong pagkakaintindi at hindi ko agad naunawaan ang tunay nitong mensahe. Ngunit sa tulong ng Holy Spirit at pagbabasa in context, nalinawan din ako. Ngunit bago tayo magsimula, ipapaalala ko lang sa mga tumatalak agad ng hindi muna nakikinig o tinatapos ang punto. Proverbs 18 verse 13, spouting off before listening to the facts is both shameful and foolish. Naunawaan mo naman yan, hindi ba? Ang sumagot ng hindi muna nakikinig ay kahiyahiya at isang kamangmangan. At isa pa, kung huhusgahan mo rin ako kung bakit ako nagtuturo ng Bible habang nakasuot ng maskara, tandaan mong hindi ang itsura ng tao o suot niya ang mahalaga, kundi ang mga salitang lumalabas sa bibig niya sapagkat ito'y nagmumula sa kanyang puso. Naunawaan mo na ngayon, narito tayo upang magbigay linaw, maging liwanag, hindi mag-cause ng division. May napanood akong video na nag-i-interpret ng verse na ito, Isaiah 19 verse 19. Sinasabi niya na ito raw yung verse sa Bible na nagsasabing dapat daw sumamba sa mga ribultong imahe ng Diyos ang totoong Kristiyano. Hindi ko na idadrop kung ano yung video na yun at kung sino yung nagsasalita dun. Ngunit sabi niya rito, ito raw yung supporting verse kung bakit tama raw ang sumamba sa mga ribulto. Ngayon, yan nga kaya ang sinasabi ni Isaiah o sarili niya lang itong interpretasyon para i-justify ang sarili niyang paniniwala. Ano sa tingin mo, Lakan? Basahin natin. Open your Bible. New King James Version ang babasahin natin. Dahil ito yung mas pinasimpleng version ng King James na closest translation ng Bible. Naunawaan mo ba yan, Lakan? Hindi ako nagbabasa ng Tagalog translation ng Bible dahil sinubukan ko na noon. Ngunit mas nauunawaan ko ito sa closest translation niya na King James. Kunin mo ang Bible mo, Lakan, at buksan ito sa Isaiah chapter 19 verse 19. Si Isaiah ang nagsasalita dito. Ang sabi niya, in that day there will be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar to the Lord at its border. Base doon sa napanood kong nag-i-interpret ng verse na ito, tungkol daw ito sa pagtatayo ng ribulto ng Diyos, o imaheng bato ng Diyos para sambahin. Dahil daw doon sa salitang pillar, ang pagkakaunhawa niya, magkakaroon daw ng altar para sa Diyos upang pag-alayan. At pillar o standing image daw, nakatayong imahe. Dahil ang salitang pillar daw sa Hebrew ay matsiva, na ang ibig sabihin ay monument o statue. Ngayon, kapag ganyan ang pagkaka-interpret mo, iisipin mo talaga na ribulto nga yung tinutukoy na pillar doon, hindi ba? Iisipin mong ribulto agad. Imahe daw kasi, standing image daw ng Diyos. Ngunit ituloy natin ang pagbabasa. Verse 20, buksan mo, Lakan, at sabayan mo ko. And it will be for a sign and for a witness to the Lord of hosts in the land of Egypt.
They will cry to the Lord because of the oppressors, and He will send them a Savior and a mighty one, and He will deliver them. Ngayon, ang pagkaka-interpret niya rito, yung pillar daw na yun ang magiging sign o senyales para sa mga witness bilang patotoo daw sa imahe ng Diyos. Nasusundan mo ba yan, Lakan? Yung pillar daw na yun ang magpapatotoo sa imahe ng Diyos. Yan ang interpretations niya. Ngunit ituloy pa natin ang isa pang verse. Verse 21. Then the Lord will be known to Egypt, and the Egyptians will know the Lord in that day, and will make sacrifice and offering. Yes, they will make a vow to the Lord and perform it. Ang pagkaka-interpret niya rito, ito na raw yung katuparan ng pagpapatotoo ng imahe ng Diyos mula doon sa pilar na yun. Dahil sinabi daw dyan, then the Lord will be known to Egypt, and the Egyptians will know the Lord in that day. Silakan, ito ang pinapaalala ko sa iyo kung bakit dapat ikaw mismo ang nagbabasa ng Bible, nagdarasal ka muna at humihingi ng divine guidance sa Holy Spirit upang hindi ka mamali ng pagkakaunawa at hindi ka basta nakikinig lang sa mga elders or leaders ng simbahan nyo o kung sino pa mang nagsasalita dyan. At sa iyong pagbabasalakan, buong chapter ang basahin mo at hindi pa isa-isang verse lang dahil hindi mo mauunawaan ang context kung nag-cherry picking ka lang ng mga verses. Tama naman, hindi ba? Para kang nagbasa ng isang page ng algebra tapos sinabi mo na naiintindihan mo na yung buong libro. Pwede ba yun, Lakan? Isang page lang ng libro sa algebra ang babasahin mo tapos sasabihin mong nauunawaan mo na yung buong libro. Parang kahangalan naman ata yan, hindi ba? Let's read in context, Lakan. Dito natin bibigyang linaw kung tunay ngang yun talaga ang interpretation nun o yun lang yung interpretation na gusto niya para i-justify ang sarili niyang paniniwala. Dahil ang tao, Lakan, minsan nag-i-interpret yan ng Bible verse ayon sa kung ano ang gusto nilang lumabas na mensahe mula doon sa verse at hindi sa kung ano talaga ang totoong mensahe noong verse na yun. Nasusundan mo ba yan, Lakan? Now, let's read in context. Ang context ng Isaiah chapter 19 ay tungkol sa propesiya sa Egypt, isang paganong bansa na kilala sa kanilang mga idols o Diyos-Diyosan. Ngayon, ang chapter na ito ay nahahati sa dalawang big events. Verse 1 to 5 ng Isaiah chapter 19 ay tungkol sa judgment. I-judge ng Diyos ang Egypt dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, uri ng ekonomiya at uri ng leadership. Nakukuha mo ba yun, Lakan? At ang verse 16 to 25 ng Isaiah chapter 19 ay ang restoration. Egypt will begin to fear the Lord. They will turn to the Lord and worship Him, and Egypt will become part of God's people. Nasusundan mo ba, Lakan? Ang Egypt daw ay magiging parte ng God's people. Mababasa mo yan sa verse 22. And the Lord will strike Egypt. He will strike and heal it. They will return to the Lord, and He will be entreated by them and heal them.
Ibig sabihin, ang context ng Isaiah chapter 19 ay tungkol sa pag-convert ng Egypt mula sa pagiging pagano na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan into becoming part of God's people. Nauunawaan mo balakan? Hindi tungkol sa pagtatayo ng rebulto. Ire-restore nga siya ng Diyos. Babawiin nga siya ng Diyos mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tapos sasabihin mong pagtatayo ng rebulto. Hindi ba't napaka-contradicting naman nun? Ang salitang altar na mababasa natin sa verse 19 ay mula sa salitang Hebrew na Mizbeach. Mahirap ang pronunciations niya, ngunit yan yung salita. At ang ibig sabihin nito ay altar talaga, ginagamit para mag-alay ng sakripisyo para sa Diyos. At normal naman ito, lalo na sa Old Testament. Gumawa pa nga si Abraham ng ganitong altar para sa Diyos sa Genesis 12 verse 7 to 8. Ikaw na lang lakan ang bumuklat at bumasa nito. Ngayon, ang problema ay itong pillar. Matsiva. Matsiva sa Hebrew ang salitang pillar. Ngunit dito maraming nalilito dahil ang pillar o matsiva ay pwedeng maging memorial stone o kaya naman ay witness marker o parang palatandaan sa Tagalog. Alam mo balakan yung puhon sa lote ng lupa? Hindi ganon ang itsura, ngunit parang ganon ang gamit nitong witness marker o itong pillar na kilala rin bilang matsiba. Ganoon ang gamit nito bilang pananda. Tandaan mo yan lakan, bilang pananda, marker. Patunay na yung pinagtatayuan nun ay may marka. Naunawaan mo balakan? Gaya ng ginawa ni Jacob sa Genesis 28 verse 18. Basahin natin. Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put at his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. Yung batong nilagay niya sa ulo niya, yun yung ginawa niyang pillar para lagyan ng marka yung encounter niya kay Lord. Nasusundan mo balakan? Ibig sabihin, kahit anong uri ng bato, maliit man o malaki, pwedeng maging pilar. Malinaw na. Isa pang halimbawa lakan ay si Joshua. Open your Bible lakan. Joshua 24 verse 26 to 27. Then Joshua wrote these words in the book of the law of God. And he took a large stone and set it up there under the oak that was by the sanctuary of the Lord. Verse 27. And Joshua said to all the people, Behold, this stone shall be a witness to us, for it has heard all the words of the Lord, which he spoke to us. It shall therefore be a witness to you, lest you deny your God. Ginawa niyang pilar yung malaking bato bilang witness sa mga salitang binanggit sa kanila ng Diyos. Ibig sabihin, malinaw na ang pilar o matsiva ay hindi automatic rebulto na agad na may muka. Naunawaan, ito ay maaring memorial stone o witness marker lang, hindi rebulto na sasambahin. Ito ang nakakatakot sa mga taong mali mag-interpret ng Bible tapos nagagalit pa sa iyo kapag itatama mo. Halatang hawak ng demonyo sa ulo, marami siyang mapapahamak na kaluluwa. Dito natin pabubulaanan ang mga rebultong ito gamit din mismo ang Isaiah 19 verse 19 na sinasabi nilang supporting verse daw para sumamba sa rebulto.
Kung rebultong may imahe ng Diyos pala ang pilar na iyon, sinong uukit ng mukha ni Kristo doon kung noong panahon na iyon ay hindi pa naman dumarating si Kristo na Mesaya, hindi ba? Gamitan lang natin ang logic. Si Kristo ang imahe ng Diyos na may mukha. Ngunit noong panahon ni Isaiah, wala pa naman siya. Tama, hindi ba? Ngayon, kaninong imahe yung sinasabi mong pilar o rebulto sa Egypt na yun? Dahil kapag sinabing rebulto, may mukha yan, may anyo. E saan kukunin yung mukha kung yung mukhang yun ay hindi pa ipinapanganak? Nakuha mo ba? Ibig sabihin, hindi talaga yun rebulto. Pinipilit mo lang na rebulto yun para i-justify ang sarili mong paniniwala na tagilid. At patutunayan nating hindi nga rebulto yan. Ayon din mismo kay Isaiah. Hilig niyong mag-twist at magbaliktad ng salita ng Diyos para sa sarili ninyong kapakinabangan. Nakakadismaya kayo. Para mas maging malinaw, didiretsahin na kita. Basahin ulit natin. Isaiah 19 verse 19. In that day, there will be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar to the Lord at its border. Itong pilar na tinutukoy dito ay hindi rebulto, kundi palatandaan na itatayo bilang patunay, makinig ka, bilang patunay na ang Egypt at ang mga tao rito ay nasa totoong Diyos na. Ito ay parang isang watawat sa digmaan na itatarak sa lupa bilang patunay na ang lupaing iyon at lahat ng naroroon ay sakop at pagmamay-ari na ng isang pinuno. Naunawaan mo na ngayon? Malinaw na ba? Itong pilar na ito ay tanda na ang Egypt na dating pagano at sumasamba sa mga rebulto at Diyos-Diyosan ngayon ay nasa totoong Diyos na at parte na ng God's people. Yung pilar na yun ang palatandaan at patotoo noon. Naunawaan mo ba yan, Lakan? Hindi yan rebulto na sasambahin. Pinagsasasabi mong rebulto. Mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa mga rebulto, imahe at mga Diyos-Diyosan. Bakit hindi ka ba makinig? Ang linaw-linaw ng sinasabi sa Exodus 20 verse 4. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in water under the earth. Malinaw, di ba? Dahil ang Diyos ay espiritu. Manalangin at sumamba tayo sa espiritu rin. John 4:24. Huwag nang matigas ang ulo. Basahin mo ito. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Yan, Lakan. Napakalinaw na niyan. New Testament pa yan. Kaya't lilinawin natin, Lakan, ang Isaiah 19 verse 19 ay hindi tungkol sa pagtatayo ng rebulto, kundi isang witness marker sa gisag, dambana para sa Diyos. Hindi dambana ng Diyos, kundi palatandaan kung paano ni-redeem o binawi ng Diyos ang Egypt sa pagiging pagano nito at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Malinaw, Lakan. Kaya't lagi kong paalala, Lakan, ito ang sinasabi ko sa inyo. Delikadong delikado talaga. Ang tao may kakayahan niyang gamitin ang salita ng Diyos at baliktarin ito
para sa sarili niyang agenda. Naunawaan Lakan upang lokohin, iligaw at ilayo ka sa katotohanan. Kaya Lakan, mas mainam na hawak mo rin ang Bible mo habang nakikinig ka rito. King James Version at New King James Version tayo para mas malapit na translation ang mabasa natin. Hindi ko sinasabing hindi reliable ang ibang version ng Biblia. Reliable lahat yan. Ngunit kung ang hanap mo ay closest translation, KJV or NKJV ang basahin mo. And always read in context. In context, not just one verse. At Lakan, watch out sa mga ganitong nagtuturo ng mali ang interpretation. Out of context ang atake, ayaw magpakorek, nakikipagtalo at ipinipilit ang sarili kahit deep inside alam niyang mali siya. O kaya naman ay hindi niya alam na mali siya, ngunit ayaw namang itinatama siya. Delikado yan Lakan, dahil ang bulag na umaakay sa bulag ay parehong mahuhulog sa bangin. Tandaan mo Lakan, self-improvement without Jesus is just a self-obsession. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, Lakan.